Samantala, patuloy na nakakaranas po ng aftershocks ang ilang bahagi ng Mindanao. Matapos nga po ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental noong nakaraang linggo. Kaya't para alamin po natin ang sitwasyon sa lugar, makakausap po natin si OCD Davao Regional Director Ernel Dayanghirang. Magandang umaga po sa inyo, Director Dayanghirang. Magandang umaga sa PTV4. Alright sir, good morning po. Diane Querer po ito ng PTV4 sa Rise and Shine Pilipinas. Alright sir, kamusta po ang ating naging assessment sa naging epekto po ng lindol doon po sa Davao Oriental? Kasi I understand 7.4 nung umaga tapos 6.8 naman po nung gabi nung Biyernes. Kamusta po ang assessment po natin sa epekto po nito? Yeah, labing isang bayan ng Davao Oriental, lahat po ay apektado. Hindi lang ho Manay, no? Hindi lang Caraga, Boston, Katiil, lahat apektado. So, lahat may naitala na 100,000 plus, no? Sorry lang kasi na-off yung isa kong cellphone kung nandun yung data. However, meron na tayong summary, isasend ko mamaya, ng mga na-damage at mga tao at mga totally damaged houses sa buong Davao Oriental. At ang Davao Oriental, deklarado na state of calamity, kasama dyan yung apat na bayan, no? Yung Caraga, Tarragona, Manay, Baganga. Yan talaga ang malaking pinsala. Yung apat na munisipyo, Tarragona, Manay, Baganga, Caraga. So ngayon nga, anaantay namin ang pagdating ng historic arrival na ating Pangulo. 2 araw si Yusek Cardeneros ay pumunta dito, air survey at ground survey sa lahat ng mga na inabot namin sa Manay at yung malayong barangay na San Isidro na ang buong barangay ay total damage. So nabanggit niyo po, no, 4 na municipalities ang talagang na highly affected po nito pong nagdaang lindol. Alright sir, kamusta naman po ang ating mga relief operations at mga tulong na ibinibigay po sa mga evacuees from different agencies? Yeah, now I have to speak as the regional director. Ang datos po natin sa buong region, 24 million na ang assistance na bigay sa mga pamilya at sa mga local government units 203,000 o total of 26 million pesos. So, ang data natin, yung Davao de Oro has declared cessation of all mining activities, big and small. No? Kaya yung mag-landslide na mining area, puntahan namin, aerial survey, yung Barangay Kingking, no? Yung 3 mining area dyan na small-scale mining. At yung sinasabi ni ating Harold Cabreros, si Civil Defense Administrator, na talagang disaster in waiting. Ibig sabihin, may namatay na nga na 3 at kung babagsak ang malakas na ulan at mag-landslide, mas marami namatay. Kaya tama naman ang ginawa ni Governor Mabanglo, pinahinto niya lahat at pinababa niya ang mga tao. So, also in Davao de Oro, supposed to be provincial meet nila. 10,000 mga kabataan ang dumating. Ngunit they have to go home kasi declared suspension lahat ng mga activities ng sports meet na ginagawa doon. So, yun po ngayon ang situation natin dito sa Office of Civil Defense 11. Alright. Well, Director, nabanggit nyo kanina that you have already the report. Meron po ba kayong tally kung ilan po yung casualty, injured, and may mga missing individuals pa rin po na hanggang ngayon ay pinaghahanap po, sir? Well, yun nga, inahawakan ko itong isang cellphone ko, ngunit namatay, no? Na-off yung kasi papatay-patay ang kuryente dito, hindi masyado na-charge. Kung ipapadala ko sa inyo, sa messenger, ipapadala ko po. Ngunit wala nang missing, no? Ang tally sa dead is 8 as of now. Ang dead natin. Walang missing, ang tally yung injured lang, hindi ko na maalala kung anong figure noon, pati yung other figures. Papadala ko na lang ako sa inyo. Okay, sir. Paputol-putol po ang supply po ng kuryente dyan sa lugar, sir? Yes, paputol-putol. Mag-brown out, tapos bumalik, mag-brown out na ulit. I really don't know. Ngunit,
wala pa mang earthquake, ganito na dito sa Davao Oriental Electric Cooperative. Kaya ang governor nga dito ay, yan, sabi niya, tutulungan ko kayo kung paano matulungan ng cooperative. Kasi sabi naman ng Department of Energy, yung supply ng energy dito ng power sa Mindanao, nasa positive naman. Mayroon pa tayong reserve. Ngunit, bakit yung mga bahay, sige lang brown out dito sa Davao Oriental Electric Cooperative, ibig sabihin, problema yung cooperative in terms of distribution lines nila. So, yun ang, ay ngayon, tinamaan pa ng earthquake, no, mas lalo na. Of course, apektado rin kahapon yung smart, wala. So, yung globe meron, papaya, mawala naman. So, ganun yung situation dito in terms of communication. Ngayon, ang nakikita kong brewing, parang malaki na issue o concern dito, yung tubig. So kaya nga, we are mobilizing water district from Davao. Will be dadating ngayon or tomorrow 2,000 gallons para i-supply dito sa bayan ng Manayc, Tarragona, and Caraga. Well, panghuling paalala nyo na lamang po sa inyo pong mga kasamahan dyan po sa inyo pong lugar, particular po sa Davao Oriental, sir. Tanong yan kasi nag-interview ako ng mga tao dito, yung mga naikot-ikot ako, meron pa tayong dapat pag-usapan yung individual houses, yung individual damages. It's not enough to account one house is damaged. Kaya pag ko sa mayor, pati leaders dito, ipalista natin yung mga damages ng mga houses. For example, yung isang, 2, 3 tao na kausap ko, yung kusina nila nasira. No? So yun lang ang isa sa mga concern ko na kailangan pa siguro yung mga proclaim natin to inspect the houses of individuals. At yung mga tao, kagaya kagabi, kumain ako sa karinderya dito. Kausap ko yung mga pamilya doon na kumakain din. Sabi nila, ganun ba sir, hindi namin alam na pwede pala namin i-report. I-report na ninyo kung ano mga damages nakita niyo sa bahay at baka hindi kayo inabot ng survey. So, lalo na sa Panay, itong 4, i-report ninyo sa purpose bench, barangay official, sa office natin, MSWDO, para malista, may sama kayo at yung tulong darating sa inyo. Well, maraming salamat po sa mga impormasyong inyo pong binahagi. Ating po nakapanayam, OCD Regional Director ng Region 11, RD Ednar Dayanghirang. Marami pong salamat, sir.